Ang vlog ko po ngayon ay para sa mga kapwa ko church musician, especially church organist. Ilang beses na kasi may nagtatanong sa akin na kapwa ko church organist na curious sa organ namin dito sa simbahan. So, marami beses na rin ako nag-reply sa kanila. Kaso, gusto nila makakita talaga ng talagang demonstration. Tumingin kasi sila sa YouTube, hindi masyado available yung ganitong demonstration. So, pakita ko po sa inyo, yung organ kasi namin dito, hindi pareho sa organ ng ibang parokya. So, para makita ninyo. Disclaimer po, ito pong aking vlog, hindi po ito sponsored ng kahit anong brand na mababanggit ko. Hindi rin po ako endorser, hindi rin po ako demonstrator ng kahit anong brand na mababanggit ko. This is for educational purposes only. So, narito po tayo ngayon sa aming parokya, sa St. Michael the Archangel Parish. That's our parish church. So, tamang-tama, may schedule akong tutugtugan ngayon ng misa. Pakita ko po sa inyo ang setup. This is our parish church, St. Michael the Archangel Parish Church, Was Albay. So, here's our church organ. Ito ang mas gusto kong setup. Kasi nandyan yung altar, kita mo yung pare, tsaka kita mo yung tao. At minsan may mga queuing yung pare na kailangan makuha ng organist. Madali kayo mag-communicate with the priest. At sa tabi niyan ay yung commentator. So, para sa akin, perfect ang ganitong setup. At dito rin umuupo yung choir. So, total, tutugtog na rin lang naman ako. I-ready ko na po ito para mamaya pag umpisa ng misa. We have our mixer for vocals. Dati nakaline in din dito yung organ kaso masyadong malakas. So, binukod na lang namin siya. So, ito po ang setup ng aming organ. So, ito turn on natin. So, sa organ kailangan ng voltage regulator. Yan, ito po sinasabi ko sa inyo, bihira ang church na may Hammond organ. So, pag binili nyo po itong Hammond, this is Hammond SK2. Meron niyang Hammond SK1, pero isang keyboard lang siya. Pag SK2, ito double. So, pag binili nyo sa isa lang siya, hindi kasama yung speaker, at ito, hindi rin po ito kasama. Kasi usually ang mga bumibili nito, this is bass pedal, external bass pedal, and this is the expression pedal or the volume pedal. And that's the sustain pedal, ginagamit kapag ina-adjust sa piano yung tunog ng organ.
Yung sustain pedal po, optional po yan. Bibilin po siyang separate. Ito pong expression pedal or volume pedal, I don't know kung kasama na siya o freebie ba siya. Not sure. Pero kailangan yan sa organ. Pag bumili ka ng organ o gumamit ka ng organ, kailangan ng expression pedal. Since ang mga bumibili nito sa banda ginagamit, so hindi na sila kumukuha ng additional na bass. So since gagamitin to sa church, kaya binili na rin yung kinailangan na bumili ng o kailangan idagdag yung bass pedal. Itong Hammond organ mas maganda tumunog, mas match siya sa speaker na Leslie. Kaso hindi pa namin afford bumili ng isang Leslie. So meron lang kami ditong simple speaker. But this is a good one. We're using this simple speaker. This is Kevlar speaker. Dalawang pares siya. Isa doon sa kabila. So, dito na muna ako sa labas. May mga tao na sa loob. Ang hirap ng pigil yung boses. Balik tayo sa organ. Karamihan po kasi ng organ sa simbahan, ang mga brands ay Yamaha, Technics, Roland, at yung ibang mga simbahan, lalo na yung mga maliliit lang, mga kapilya, yung mga simbahan din na medyo may kalakihan, ang gamit nila keyboard, isang or piano, clavinova. So, pero mas maganda sa mga churches, lalo yung mga malaking churches, yung ang gamit organ. Kasi naman ang mga liturgical songs, mga liturgical music, mas bagay kung ang gamit ay organ. Kaya yung mga kapwa ko organist, nagtatanong sa akin kung kumusta naman itong organ namin. Kasi bibihira ang simbahan na nagpo-purchase ng Hammond. Actually, ang Hammond po ay mostly ginagamit sa banda. Bibihira yung church na gumagamit ng Hammond. Pero actually po, ang Hammond, ang specialty po ng Hammond ay talagang tunog organ. Kaya mamaya ipapakita ko po sa inyo yung iba-ibang tunog ng organ. Marami pa po siyang tunog maliban sa organ sound. Meron siyang piano, strings, brass, synth, and others. Mamaya po, siguro patapusin ko lang muna po itong misa kasi tutugtog muna po ako sa misa. Ayan, natapos na ang misa. Balik na po tayo sa ating vlog. Okay. Kung mapapansin niyo po, ang size nitong keyboard is standard. Pareho ng pag bumili ka ng yung isang pirasong keyboard. Bali 61 keys lahat. Standard size. 61 keys. Plus ito. Yan. So pareho po siya ng size ng isang keyboard standard. Ang i-demo ko lang po sa inyo yung mga basic na mga functions niya. Matatagalan tayo pag inaisa-isa ko po yan lahat. Okay? So yan. Ito ang draw bar. Sandali lang po at i-mount ko itong aking cellphone. Ayan, nakamount itong cellphone ko sa aking neck. I hope makikita nyo po. Hindi ko siya masyadong nakikita. Anyway, ito po ang draw bar.
Hindi po siya equalizer. Mukhang equalizer pero hindi po siya equalizer. Nagpapalit siya po ang nasa sa nag-play ng organ kung anong gusto niyang palabasin na sound ng organ. Kaya itong Hammond talagang original, sila ang original naglabas nito ganito. So sana marinig niyo sa aking mumurahing cellphone. Ganito po 'yon. Panood niyo po. Narinig niyo po yung difference? Sana narinig niyo po. Yan, bali timplahin niyo yung gusto niyong sound. So, yun ang function ng drawbar. Okay. So, halimbawa may nagustuhan kayong natimpla kayo dito, kunyari. So, yan manipis, diba? Pwede nyo pakapalin. Gusto nyo manipis. Ito yung mga tremolo niya. Plain lang. So let's say may natimpla na kayo, i-assign niyo dito kung saan niyo gustong i-assign. Katulad ito, naka-assign ito sa number 3. Assignable po yung mga numbers na yan. Pwede nyo i-assign sa 10 lahat na mga button. Katulad dito sa number 7, ang naka-assign dito is piano. Okay. Meron din siyang transposer. Meron dang pang-adjust ng octave. So, let's say, ito. Gusto mo pang ibababa. Gusto mo pang ibaba. Gusto mo itaas. Okay. Okay. So, hanapin natin yung ibang sound dito. So, meron siyang mga piano, organ. Siyempre. Meron din strings. Abel. Kahit pa ngayon, meron siyang sound ng mga ganyan, mga effects. So, kung gusto niya ilagay piano. Sobrang dami. Marami. Record.
Okay, basically, hindi na natin maubos yung part. May brush head. Actually, hindi na po natin maubos yun. Matatagalan tayo pag dinemo ko po sa inyo lahat yan. Anyway, at least na narinig nyo po siguro yung mga sound yan. Hindi lang po siya puro organ sound. So, kahit kay keyboardist, pwedeng tumugtog sa ganito. And by the way, kung hindi ka pa talaga organist, nagagamit ng 2 layers plus the bass, pwede ka naman dito lang muna sa taas. Diba, kung mahilig ka lang sa piano, pwede ka naman piano lang. Yung piano, pwede assign dito sa baba. Try natin. Nagpalit na sila. Kanina, ito yung organ, andito yung piano. Ngayon nagpalit na siya. Dito na yung piano, andito yung organ. Okay. Ang nabanggit ko po siguro kanina na optional po itong sustain pedal. So, kung gagamit kayo ng Hammond kung magpapatunog kayo ng piano sa Hammond na organ, kailangan meron po kayong sustain pedal. Hindi kayo makakatugtog ng maayos kapag walang sustain pedal. Okay? Kaya optional yan kasi pagdating sa organ, hindi naman talaga gumagamit ng sustain pedal sa mga organ sounds. Okay, punta tayo ulit sa mga church sounds. Siguro i-wrap up na natin itong video ko. Ito po ang madalas kong ginagamit. Medyo kailangan ng medyo okay. So yung makakabili nito, pwede nyo na lang po i-explore. Marami pang kulang sa mga dinemo ko. Kayo na po ang mag-explore nito. I think bibihira ang ganitong demo sa internet. So ngayon, kaya dinemo ko po sa inyo. And recommended ko po itong Hammond organ para sa isang as church organ. Maganda po siya. Yan po. So, siguro dito ko na lang po tatapusin itong aking vlog. Yan. Sara ko na itong organ. Salamat po kung matapos narating nyo itong part na to. Thank you so much sa panonood. Tapusin ko na itong vlog kasi ako na lang ang tao dito sa simbahan. Natapos na yung misa, ako na lang tao. Tinapos ko lang yung vlog para dun sa mga gustong malaman yung tungkol dito sa Hammond organ. And sana kumbinsido kayo sa aking pagdemo kahit kulang, kasi kulang din talaga tayo ng time. Sana ma-inganyo ko kayo na bumili na ng inyong organ sa simbahan na ganito. Thank you so much. Thank you, Lord, for the time. God bless you all.